Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Hunger na napalabas noong 2008. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Ang kwento ay itinakda noong 1981 sa panahon ng kaguluhan sa politika na kinasasangkutan ng isang grupong paramilitar na kilala bilang Irish Republican Army. Ang misyon ng IRA ay pag-isahin ang Ireland at magkaroon ng kalayaan mula sa United Kingdom. Gayunpaman, nakita sila ng gobyerno ng Britanya bilang mga manggugulo at inaresto ang marami sa kanilang mga miyembro at pinuno. Bilang tugon, binawi ng gobyerno ang kanilang katayuan sa politika, tinatrato sila bilang mga ordinaryong kriminal sa halip na mga bilanggong politikal. Ang desisyong ito ay humantong sa isang serye ng mga protesta ng aktivistang IRA na ikinulong sa isang maze prison. Lumipat ang eksena sa isang opisyal ng bilangguan na nagngangalang Raymond na naghahanda para sa kanyang araw sa trabaho. Sinusunod niya ang isang mahigpit na gawain sa umaga na nagbibihis ng mesensinang nag-aalmusal at maingat na sinisiyasat ang kanyang sasakyan at paligid bago umalis. Noong panahong iyon, ang Ireland ay nabalot ng takot at karahasan sa mga opisyal ng gobyerno na nahaharap sa patuloy na banta ng pagpatay. Ang mga miyembro ng IRA ay madalas na nagtatanim ng mga bomba sa mga kalsada patungo sa bilangguan. Habang nagmamaneho si Raymond papunta sa trabaho, nag-broadcast ang radyo ng balita tungkol sa isang patuloy na protesta sa bilangguan. Kung saan ang mga IRA preso ay tumatangging magsuot ng uniforme o maligo. Ang demonstrasyong ito na kilala bilang dirty protest ay kanilang paraan ng paglaban sa awtoridad ng bilangguan. Pagdating sa kulungan, halatang pagod si Raymond sa kaguluhan sa politika at dumiretso sa kanyang locker. Hindi tulad ng kanyang mga kasamahan, pinananatili niya ang kanyang mga pagkabigo sa kanyang sarili na pinipili ang pag-iisa kaysa pag-uusap. Tila napagod na si Raymond sa kanyang trabaho. Lalo na ang brutal na pagtrato na iniutos sa kanya na ibigay sa mga bilanggo ng IRA. Ang karahasan ay nagdulot ng pinsala sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay madalas na nasugatan mula sa mga pambubugbog na kanyang ibinibigay. Pagkatapos maghugas ng mga kamay na nasugatan, lumabas si Raymond para manigarilyo mag-isa, na iniisip ang isang sitwasyon at ang madilim na kapaligiran sa paligid niya nang bumalik siya sa cafeteria ng bilangguan. Tahimik na kumakain si Raymond na nabibigatan ng patuloy na labanan at ang walang katapusang ikot ng karahasan, pambobomba at pagpatay na nagdulot ng patuloy na takot sa lahat. Nang gabing iyon, ang isang bagong inarestong miyembro ng IRA, si Davy Gillan, ay dinala sa bilangguan. Mapanlaban niyang tumanggi na magsuot ng uniforme ng bilangguan, iginiit na hindi siya isang kriminal, ngunit isang bilanggong politikal tulad ng iba na pinili niyang sumali sa protestang walang paghuhugas. Ang mga gwardya ay hindi nag-abala sa kanyang desisyon, hinuberen siya ng kanyang mga damit at itinapon siya sa isang selda. Sa huli, bagbog ang mukha, tanda ng pambubugbog na natanggap niya. Pagdating sa loob ng selda, inilibot ni Davy ang kanyang paligid. Nababalot ng dumi ang mga dingding at sahig, ang baho ng dumi ng tao na pumupuno sa hangin. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ibinabahagi niya ang cell sa isa pang miyembro ng IRA. Jerry Campbell. Ang mga bilanggo ay sadyang didumihan ang kanilang mga selda bilang isang pagkilos ng pagsuwi na umaasang mapuko ang mga awtoridad. Sa kabila ng hindi mabata na mga kondisyon, pinilit ni Davy ang kanyang sarili na umangkop, determinadong tumayo sa pagkakaisa sa kanyang mga kapwa bilanggo. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng halos hindi nakakain na almusal. Habang nagpupumiglas siya sa kanyang gana, pinapanood ni Davy si Jerry na nagpapahid ng sarili niyang dumi sa dingding. Nakakabaliw ang tanawin, kaya imposibleng kumain ng naiinis si Davy. Inihagis niya ang kanyang pagkain sa sulok ng selda. Nang maglaon, sinimulan ni Jerry at ng iba pang mga bilanggo ang isa pang yugto ng kanilang protesta. Umiihi sila sa mga puwang sa ilalim ng kanilang mga pintuan ng selda na hinahayaang kumalat ang baho sa buong kulungan. Ang kanilang layunin ay simple na gawing mahirap ang buhay hanggat maaari para sa mga gwardya na nagtutulak sa kanila sa kanilang breakpoint. Ang paglaban ay hindi titigil doon. Maingat na naghahanda sina Davy at Jerry para sa kanilang susunod na hakbang. Sa loob ng selda, ibinulong ni Davy ang isang maliit na papel na naglalaman ng isang lihim na mensahe at itinago ito sa kanyang bibig. Malapit na silang makatanggap ng mga pagbisita mula sa kanilang mga pamilya. Isang pagkakataon na makipagpalitan ng impormasyon sa mga miyembro ng IRA sa labas ng bilangguan. Matapos maghintay ng ilang oras, si Davy at ang iba pang mga bilanggo ay inilabas sa kanilang mga selda para bisitahin. Upang mapanatili ang hitsura ng makataong pagtrato, pinipilit sila ng mga gwardya na magbihis ng maayos.
Bago umalis, maingat na binutis ni Jerry ang kanyang pantalon bilang bahagi ng kanilang plano. Sa panahon ng pagbisita, muli silang nagsasama-sama ng kanilang mga kasosyo at pamilya sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Sa sandaling iyon, ang kasintahan ni Jerry ay stealthily na kinuha ang isang maliit na radyo mula sa kanyang damit na panloob at ibinigay ito sa kanya. Mabilis niya itong itinago sa butas na ginawa niya sa kanyang pantalon. Samantala, maingat na ipinasa ni Davy ang lihim na tala sa kanyang kasintahan na naglilipat nito mula sa bibig patungo sa bibig. Nang gabing iyon pabalik sa kanilang selda, itinayo ni Jerry ang smuggled na radyo. Ginagamit niya ito upang subaybayan ang mga balita mula sa labas ng mundo na tinutulungan ng bilanggo na mag-strategize para sa hinaharap na paglaban. Nang gabing iyon pagkatapos makatulog si Jerry, maingat na binabawi ni Davy ang kanyang lihim na mensahe. Binuksan niya ang isang maliit na papel at binasa ito sa loob. Nakakita rin siya ng litrato ng kanyang kasintahan na puno ng emosyon. Siya ay sumuko sa kanyang kalungkutan at kasiyahan. Kinaumagahan, nagulat sila sa tunog ng mga bilanggo na sumisigaw. Sinabihan agad ni Jerry si Davy na ihanda ang sarili. Tuwing Miyerkules, ang mga gwardya ay nagsasagawa ng marahas na parusa sa mga miyembro ng IRA sa araw na iyon. Ang bilanggo na nahaharap sa brutal na pagtrato ay si Bobby Sands, ang pinuno ng kilusang protesta ng IRA. Para basagin ang espiritu ng kulungan ni Bobby, si opisyal na si Raymond ay sapilitang inahit ang kanyang ulo at pinaliguan ng labag sa kanyang kalooban. Kapag nalinis, si Bobby ay dinala pabalik sa kanyang selda, binubugbog at pinahiya. Ang pagsaksi nitong si Raymond ay lalong nagiging problemado. Sa kaibuturan, ayaw niyang tretuhin ang mga bilanggo na parang mga hayop. Hindi rin siya nag-e-enjoy sa role niya sa paghihirap nila ni Bobby. Sapilitang pinatahimik, natapos ang protesta. Nag-aatubili, sumunod ang mga bilanggo. Sila ay naliligo at naglilinis. Nakasuot ng hazmat suit, ang mga gwardya ay pumapasok sa bawat selda upang kuskusin ang mga pader na natatakpan ng dumi. Samantala, nakipagkita si Bobby sa kanyang mga magulang sa visitation room. Sa kabila ng kanyang kalagayan, tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya, ayaw niyang mag-alala sila. Ang panahon ng pagbisita ay ginagamit din ng ibang mga bilanggo upang makipagpalitan ng mga mensahe na nagpapalam sa mga miyembro ng IRA sa labas na tumitindi ang kalupitan ng gwardya. Pagkatapos ng pagbisita, ang mga bilanggo ay dinala sa isang silid kung saan ang isang pari ay nagbibigay ng isang sermon. Gayunpaman, sinamantala ni Bobby ang pagkakataon na pag-aralan ang mga bilanggo na hinihimok silang manatiling matatag. Ang kanyang mga salita ay mas matimbang kaysa sa mga pari. Dahil si Bobby ay hindi lamang isang dating sundalo ng espesyal na puwersa, kundi isang mataas na ranggo, pinuno ng IRA. Siya ay naging isang kinatatakutan bilang bilangguan, hindi natatakot sa anumang bagay. Nang gabing iyon ay sinuri ni Bobby ang isang bagong smuggled na mensahe. Maingat niyang binabasa ito habang nagpapaligid ng sigarilyo gamit ang punit-punit na pahina ng Biblia. Ang tala ay naglalaman ng mga detalye ng patuloy na salungatan sa pagitan ng IRA at ng gobyerno ng Britanya. Kapag natapos niya ang pagbabasa, sinunog niya ang papel, walang iniwan na bakas. Kinaumagahan, nakita ni Bobby ang mga gwardya ng bilangguan na namamahagi ng mga bagong uniforme sa mga bilanggo. Ang kanilang mga sel ay ganap ding nalinas ng natural. Galit na galit si Bobby sa ibig sabihin nito. Ang maruming protesta ay natapos na, galit na galit. Sinimulan niyang sirain ang kanyang sel. Nang marinig ang pagsabog ni Bobby, sumunod ang iba pang mga bilanggo na sinira ang kanilang sariling mga selda bilang pagsuway. Ang pagkilos ng paghihimagsik na ito ay nagpatunay kung gaano ka-impluwensya si Bobby sa mga bilanggo, bigo at sawana. Ang mga awtoridad ng bilangguan ay nagdala ng mga puwersang militar upang magbantay sa labas ng mga selda. Isa-isang binuksan ng mga sundalo ang mga selda, walang awa na binugbog si Bobby at ang iba pa. Sa gitna ng malupit na pag-atake, isang sundalo ang nakatayo sa sulok ng silid, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. May konsensya pa rin siya at hindi niya kayang makibahagi sa gayong kalupitan, lalo na sa pagkaalam na hindi mga kriminal ang mga miyembro ng IRA. May mga taong nakikipaglaban para sa pagkakaisa ng Ireland na nahuli sa gitna ng tunggalian. Nadama niya na ang gobyerno ng Britanya ay lumampas sa pagtrato sa kanila na parang mga hayop. Kinaumagahan, pagkatapos masaksihan ang kaguluhan sa trabaho, binisita ng bantay ng bilangguan na si Raymond ang kanyang ina sa isang nursing home. Dinalhan niya ito ng mga bulaklak, nagbabalak na magkaroon ng mapayapang pag-uusap. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita ng IR, biglang may sumulpot na miyembro at binaril siya. Ang pagkamatay ni Raymond ay nagpalaki lamang sa matinding labanan sa Ireland. Isang araw, isang respetadong pari ang dumating upang makita si Bobby sa bilangguan.
Sinubukan niyang hikayatin si Bobby na makipagkasundo sa gobyerno ng Britanya, ngunit nilamon ng galit at hinanakit si Bobby. Pinatay ng gobyerno ang kanyang mga kaibigan at mga inosenteng tao, at sa kanya sila ay walang iba kundi mga mapang api. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Bobby ang susunod niyang plano, isang hunger strike. Ito ang kanyang paraan ng pagprotesta laban sa mga brutal na aksyon ng gobyerno at hindi makataong pagtrato nito sa mga miyembro ng IRA. Ang pari, gayunpaman, mahigpit na tinutulan ang ideya na pinaniniwalaan niyang ang plano ni Bobby ay masyadong mapanganib at maaaring humantong sa kanyang kamatayan sa gutom. Sa kabila nito, hindi natitinag si Bobby. Handa siyang mamatay kung ang ibig sabihin nito ay pananagutin ang gobyerno. Siya ay kumbinsido na kung siya ay mapahamak, ang balita ay kakalat na magbubunsod ng galit ng publiko at mga protesta. Nang makita ang determinasyon ni Bobby, walang choice ang pari kundi ang pabayaan siya. Pagkaalis ng pari, nagpatuloy ang ilang gwardya ng bilangguan sa paglilinis sa mga pasilyo ng bilangguan na may batik ng ihi. Gaya nga ng sinabi ni Bobby sa pari, ang kanilang mga protesta ay patuloy na magiging mas matindi. Hindi titigil si Bobby at ang kanyang mga kasama hanggat hindi nakikinig ang gobyerno sa kanilang mga kahilingan. Ito ang pinakamatinding protesta sa kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, sinimulan ni Bobby at ng siyam na iba pang miyembro ng IRA ang kanilang hunger strike. Kinundena ng gobyerno ang akto na sinasabing masyadong malayo ang ginagawa ni Bobby pero sa totoo lang, ang gobyerno ang naging sobra-sobra sa simula. Pagkaraan ng mga araw ng gutom, ang katawan ni Bobby ay naging mahina at nanghihina, na iniwan siyang mas mabuti kaysa sa labis na pag-aalala ng kanyang mga magulang, ngunit si Bobby ay nanatiling matatag na ipinagpatuloy ang kanyang hunger strike, sa kabila ng babala ng mga doktor tungkol sa kanyang lumalalang kondisyon. Sa ika-10 araw, mas pumayat si Bobby. Ang kanyang balat ay natatakpan ng mga sugat. Ang mga doktor sa bilangguan ay itinalaga upang panatilihing buhay siya, na inaalagaan ang kanyang balat na nagbabalat araw-araw na may mga pamahid. Kahit nakakulong sa kanyang kama, nanatiling determinado si Bobby sa kanyang pakikipaglaban para sa kanyang mga kasama. Nababalisa ang mga doktor habang pinagmamasdan siyang samuka ng dugo sa inidoro, mabilis na kumilos. Tinulungan siya ng mga ito pabalik sa kanyang kama. Sa kabila ng kanilang utos, nanatili sa tabi niya ang mga doktor at nurse. Pag-aalaga sa kanya ng may tahimik na paggalang. Sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Alam nilang ipinaglalaban ni Bobby ang hustisya. Wala nang magawa si Bobby kundi ang humiga linggo-linggo sa kanyang kama, madalas na pumapasok sa oras ng guni-guni. At muli, naisip niya ang kanyang nakababatang sarili na nakatayo sa kanyang harapan at nasaksihan ang mahinang kalagayan ng kanyang kasalukuyang katawan. Dati, mapayapa ang pakiramdam ng Ireland, ngunit ngayon ay nagdulot ng pagdurusa ang gobyerno sa mga mamamayan nito. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang mawala si Bobby sa realidad. Hindi matukoy ang pagkakaiba ng kanyang imahinasyon at ng mundo sa paligid niya. Isa-isang nanghihina ang kanyang mga sentido. Isang araw may lumapit na doktor kay Bobby. Ang lalaki ay may IRA tattoo sa kanyang kamay, isang tahimik na tipan sa kanyang katapatan. Inalok niya si Bobby ng mga salita ng pampatibay loob, tinitiyak sa kanya na ang kanyang pakikibaka ay hindi magiging walang kabuluhan. Mula sa araw na iyon, nanatili ang doktor sa tabi ni Bobby na nagbibigay ng parehong pangangalagang medikal at walang patid na suporta. Habang ipinagpatuloy ni Bobby ang kanyang hunger strike, lalong nanghina ang kanyang katawan. Ang kanyang mga guni-guni ay naging mas madalas, at ang doktor ay nagsimulang magbigay ng espesyal na pangangalaga. Isang araw matapos magpagamot, dumating sa kulungan ang mga magulang ni Bobby para bisitahin siya. Wala silang nagawa kundi panoorin na walang magawa ang kanilang anak na hindi gumagalaw sa kama. Nanghihina ang kanyang katawan sa pagmamahal ng isang ina at taos-pusong panalangin. Dahan-dahang iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata, halos hindi niya makita ang kanyang ina na nagdadasal sa tabi niya. Ang kanyang mga guni-guni ay lumalim ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Bata pa lang, natural na ang pamumuno ni Bobby. Noon pa man ay pinangarap niyang palayain ang mga Irish mula sa pang-aapi ng Britanya. Matapos ang 66 na araw ng gutom, hindi na nakayanan ng katawan ni Bobby. Sa wakas ay dumating sa kanya ang kamatayan sa kabuuan ng kanyang hunger strike. Siya ay nahalal bilang isang miyembro ng parliament na namamahala upang ipadala ang kanyang mga kahilingan ng pormal mula sa likod ng mga bar ng bilangguan kasama ni Bobby, siyam na iba pang miyembro ng IRA ay namatay din. Samantala, bilang ganti sa brutal na pagtrato sa kanilang mga kasama, pinaslang ng mga miyembro ng IRA ang 16 na gwardya sa bilangguan. Ang balita ng pagkamatay ni Bobby ay kumalat sa buong Britain. Nag-aapoy sa galit ng publiko.
Sa huli, napilitan ng gobyerno na pagbigyan ang lahat ng hinihingi ni Bobby, pagpapanumbalik ng katayuan sa politika sa mga miyembro ng IRA na huminto sa pang-aabuso sa bilanggo at higit pa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.